Trending po si Justin Brownlee sa Indo dahil sa kanyang magandang performance sa team Pelit Ajaya at gaya ng inaasahan si JB ang nagdala at sa debut game pa lang biglang naisip ng Indo team na to na parang ayaw na nga raw nilang bitawan si JB. Lagot kayo sa Hinebra. Kai Sotto, mainit sa mata ngayon ng ilang former NBA analyst dahil nakita daw nila ang biglang progress sa B-League. Pero yung mga quiz nakapagtala si Kai ngayon ng 3 straight double-double figures. Grabe na yan. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa unang game pa lang ni Justin Brownlee, nag-trending na agad ito sa buong Indonesian community dahil sa kanyang amazing double-double highlights, 14 points, 11 rebounds na may 3 assists at 2 steals pa. Package deal talaga na may 70% shooting from the field at ibinabad nila agad si JB up to 28 minutes. Bukod dyan, panalong-panalo din ng Team Pelita 85-67. Masasabi nga ng Team Pelita team management na ibang klase daw ang skill set ni JB at tila mas nagiging taas no pa ngayon ng team na to dahil hype na hype sila kay JB. Alam nila nung nasa Gilas pa lang ito ay sinusubaybayan na nila at speechless sila sa IQ niya. Napaamin naman ang Indo team na to na kung pwede lang hindi na nila bitawan si JB para lang maitaguyod ang team at umaasa sila na makukuha nila ulit ang kampyonato for the 4th time. Alam ng Team Pelita yung capacity ni JB kahit saan man yan nilagay. Naku, parang 60% pa nga lang yan sa lakas ni JB kumpara sa kanyang usual numbers or stats dito sa Pinas. At alam nyo ba na parang nagka-interest na rin ng ibang Indo teams na kunin siya. Pakiramdam nila nagiging overpowered ang team at kaya nilang manaig sa liga. At tungkol nga pala sa sahod niya, marami ang naniniwala na konti lang daw ang tinatanggap ni JB sa Team Pelita. Isa lang masasabi ko, wala naman pong confirmed reports na maliit ang sahod niya. Sa katunayan, hindi naman papayag ang isang player na may kaliitan ng sahod na matatanggap niya. Instead, ang ginawa ng Team Pelita, dinagdagan nilang sahod ni JB. Willing din daw ang Team Pelita na ibigay lahat ng magandang treatment kay JB basta't mag-stick lang siya doon. Kumbaga, gusto nilang hawakan si JB ng mas matagal pa. Pero paano ang Hinebra nito? Siguradong mananagot sila dahil ang napagkasunduan, magpapakondisyon lang si JB sa Indo at agad uuwi para sa Import Laden Conference na Governors Cup. Napaka-imposible talaga na mapapapayag ng Indo si JB na iwan ng Hinebra para lang sa kanila. So far, ang Pelita team ay nasa ikatlong standings ngayon with a record of 8 wins at 1 talo pa lang. Kapag pinagpatuloy pa nilang ganitong record plus kasama na nila si JB, pwede pang magkampiyon ng team for the 4th time. Bukod kay JB, may mga ilang players din ako nakita na mukhang may quality din naman na makakatulong sa kanilang campaign. Abangan na lang natin ang iba pang exciting highlights ni JB dito sa IBL. Tara, next update kung si JB na mayagpag sa Indo League. Si Kai Sotto naman ngayon mainit sa mata ng mga B-League teams at hindi lang yan, pati na rin sa ibang NBA analyst. Hindi ko akalain na mas tutunog pa si Kai kasi syempre nung mga nakaraang taon medyo mahirap ang pinagdaanan ni Kai Sotto kasi puro hype lang daw si Kai. Pero ngayon seryoso to ha. Personally, sa edad ni Kai at sa kung paano siya gumalaw, malaki po ang naging progress niya. Bilang ebidensya, siya ay nakapagtala ng double-double sa loob ng 3 sunod-sunod na games. At itong unang beses na nagawa ito ni Kai Sotto sa buong buhay niya. Kung noon mapapansin mo kay Kai, hindi siya masyadong masigla kung maglaro tapos lack of confidence. Pero ngayon, puno ng kumpiyansa ang bawat galaw niya. Habang tumatagal siya sa B-League, mas nagiging mature pa siya sa kanyang decision making. Dahil sa lahat ng pangyayaring to, sa maniwala kayo sa hindi, tumunog ang pangalan ni Kai Sotto sa ilang NBA analyst at ilang former NBA analyst na kapag pinagpatuloy ni Kai ang big performance niya, pwede daw siyang maging dominant big man sa henerasyon ngayon. Kailangan lang daw ni Kai na mas maging mabilis pa at mas solid under the basket at mas pagtibayin pa ang pagiging rim protector. Walang duda sa haba-haba naman ng reach ni Kai, halos walang lusot lahat ng attempts. Maraming salamat din sa magandang performance na sa FIBA at mas lumabas pang abilities ni Kai nung naging komportable siya sa kanyang role dito sa Gilas. Utang niya kay coach team ang lahat ng confidence niya ngayon. Parang mas nagiging exciting tuloy ang career ni Kai na akala ng mga tao bata pa palubog na. Pero simula pa lang pala. Sana mas marami pang matutunan si Kai sa bata niyang career at mas lumakas pa si Kai para magkatotoo na talaga na gugulatin yung buong mundo.